Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin, kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, huwag! Plano mo pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo! At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Dok, kumusta na ang papa ka? Under observation ang papa mo. Siya nga pala, hindi sa pinagtatabuyan kita, pero hindi ka pwedeng manatili dito habang sinasagawa namin ang pagsusuri sa iyong papa. Sige ha, lalabas muna ko, Dok, pero isiguro niyo muna sa akin na gagawin niyo lahat ng inyong makakaya para mabuhay lang si papa. Oo. Sige, excuse me. Makakalabas ka na. Brad. Tita, kayo pala. Kamusta lang yung papa? Nasa ICU pa rin siya, tita. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Kawawa ka naman. Halata sa mga mata mo ang pagod at gutom. Ang mabuti pa siguro umuwi ka muna. Pero paano ang papa ko? Wala pa dito yung kapatid ko. Huwag kang mag-alala kung bahala sa papa mo. Ang gawin mo lamang ay kumain sa bahay at saka ka matulog. Maraming salamat kung ganun, tita. Uuwi muna ako para makapagpahinga ako. Mano po, Inang? Mabuti naman po, hindi pa kayo bumabalik sa malaking bahay. Bakit mo nga ba ako pinapunta dito? Siya nga pala, nakapagluto na ako dyan ng hapunan mo. Mabuti naman po. Inang, kung maaari sana sa Makalawa na ho kayo bumalik sa malaking bahay. Ano? Kawawa naman si Ma'am Sofia. Walang kasama. Hayaan nyo ng Ma'am Sophia ninyo.
Hindi naman ninyo kaano-ano yun eh. Dumito muna kayo nang may makausap ako. Yun na nga eh. Walang makausap doon si Ma'am Sofia. Kaya kailangan akong bumalik. May mga kasambay naman siyang pwedeng kausapin eh. Bakit ba ganyan na lamang ang kalalim ng buntong hininga mo, ha? May problema ba? Wala naman ho, Inang. Medyo hindi lamang magandang pakiramdam ko. Siguro dahil na rin sa pagod. Isa pa, stress lang siguro to dahil sa dami ng trabaho sa presinto. Naburido kami lahat doon. Sa biglang pagka-hospital ng hepe namin. Ano? Na-hospital ang hepe ng pulis? Ngayong mag-isa na sa ICU ang Ricardo Sanchez na to. Makakaganti na rin ako sa wakas. Atong, nakahanda ka na ba? Opo, ma'am. Ayusin mong mabuti ang isinuot mong uniforme ng doktor. Baka mahalata ka niyan. Pasensya na po, ma'am. Ayos na po. Dalian mo. At yung bilin ko, ha? Opo. Alisin mo sa ilong ng pasyente ang nakakabit na oxygen. Dito lamang ako sa labas para abisuhan ka kung may darating na tao. Sige na. Pumasok ka Opo, na. ma'am. Oh, kumusta po ang papa ko? Siya nga po pala, anak po ako ni Ricardo Sanchez. Ha? Ikaw pala ang anak na babae ni Chief Ricardo Sanchez. Diyan lamang po sa kabila. Atong, lumabas ka muna. Nandito ang anak na babae ni Ricardo Sanchez. Oho, Inang. Iniwanan niyang napakaraming trabaho sa presinto. Kaya pati tuloy kami naapektuhan. Dahil hindi namin malaman kung anong gagawin namin. Bakit daw na hospital ang hepe ninyo? Ewan ko ho. Pero ang sabi ng isa kong kasamahan sa pulis, na-stroke daw. Na-stroke? Opo. Hindi ba yan yung hepe mo na sinasabi mong ang anak congressman na pusakal? Oo, Inang. Siya nga po. Ay, nako. Baka yan na yung sinasabi nilang karma. Paano naman kasi? Pinatakas niya ang sinasabi mong anak niyang congressman mula sana sa pagkakahuli ninyo sa kanya. Ano? Na-ospital ang papa mo? Oo, pero okay na siya. Nakalabas na nga siya ng hospital eh. Bakit daw siya na-ospital? Tumaas daw ang altercation kaya ayun. Bigla siyang natumba. Mabuti na lang kamo at mabibilis yung mga staff ng restaurant. Kaya agad inalalayan si kuya para dalhin sa hospital. Ibig mong sabihin, kasama ng papa mo ang kuya Brando mo? Oo, pero tulad ng sinabi ko, okay na si papa. Nagpapahinga na siya sa bahay ngayon. Siya nga pala, mabuti at dumaan ka muna dito sa opisina. Kumusta ang pag-uusap ninyo ni Congresswoman Sofia? Oo, at dumaan lamang ako rito para sa makapag-time in, para hindi mabawasan ang sahod ko. Alam mo na. Naku, maski hindi ka na magta-time in dahil si Congresswoman nang magsasabi ng performance mo. At baka siya pa rin ang magbibigay ng tips sa'yo kung magugustuhan niyang trabaho mo.
Talagang magugustuhan ang trabaho ko dahil buong buo at bukal sa loob ko ang pagtatrabaho ko. Very good. Treat mo ko pagkasahod mo ng first salary mo, ha? Oo naman, ikaw pa. Ha? Hello, classmate. Good morning. Ang boses, pamilyar sa akin. Boses ni Nathan. Anong gagawin ko? Ano? Ay, naka. Palpak na naman ang plano kong pagpatay sa karne na yon. Ano kayang mabuti kong gawin? Si Brando. Mag-isang nakaupo sa sala. Malapitan niya. Brando. Ano bang ginagawa mo dito sa sala? Inaalala mo pa rin ba ang iyong papa? Oo. Dahil sa akin kaya inatake sa puso si Papa. Hindi ba't kasasabi mo lamang kanina na naiwi mo na ang papa mo? Oo. Kaya lang, hindi niyo maiali sa akin na hindi mag-alala sa kalagayan ng papa ko. Ay, sobra ka naman. Para namang hindi ka lalaki. Hindi tama yung ginagawa mo. Maaapektuhan ang negosyo natin. Total naman, naiwi mo na ang papa mo. Huwag mo na siyang masyadong alalahanin pa. Ang alalahanin mo ang iyong sarili. Ang mabuti pa. Pumasok ka na sa silid mo para makapagpahinga ka na. Masyadong mainit sa loob ng kwarto ko. Mainit? Naka-aircon ka naman, hindi ba? Oo, pero hindi pa ako inaantok eh. Makikipagpintuan muna ako siguro dito sa mga tauhan natin. Bakit ka makikipagkwentuhan sa kanila? Hindi mo sila ka-level, kaya wag kang makipaglapit sa kanila. Ano? Ang sabi ko, wag kang masyadong makipagkwentuhan sa mga taong may bababang estado sa buhay. Dapat sa mga miyembro ng alta sosyedad ka makipagkwentuhan at hindi sa mga utusan lamang ng organisasyong ito. Teka. Kanina ko pa napapansin na wala kang imig. May problema ka ba? Sabihin mo sa akin kung ano yung gumugulo sa isipan mo at makikinig ako. Kinakausap kita. Si Nathan dumarating. Magkikita na kayo ulit ni Nathan. Ha? Oo, di ba? Di mo ba nabubusisan kung sino yung dumating? Si Nathan yung dumarating. Magkikita na kayong dalawa ni Nathan. Hindi ako pwedeng makita ni Nathan. After several years, magkikita na rin kayo sa wakas. Ni Nathan, ang lovebirds. Anong gagawin ko? Hindi ako dapat makita ni Nathan dito. Uy, ano ba? Smile ka naman dyan, oh. Teka, magdadahilan lamang ako. Teka lang ha. Naiihi ako eh. Pakiusap ha. Huwag mong banggitin kay Nathan na nandito ako. Sige. Ha? Oh, classmate. May dala akong mangga. Alam kong paborito mo ang klase ng manggang ito. Kaya ako nagdala para mayroon tayong kinakain habang nagkukwentuhan tayo. Naku, mangga na naman. Ikaw talaga, alam mo talagang paborito ko ang mangga, no? Oo naman. Teka, nasan bang kutsilyo ninyo? At babalatan ko ng mga manggang ito. Nasa kusina. Sige. Kukunin ko ng kutsilyo doon, ha? Oo. Teka. Magkatabi pala ang banyo at CR. Naku, magkikita pa yata ang dalawa.
Ado, isinugod nila sa ospital si Ricardo Sanchez, ang hepe ng pulis. Bakit daw? Ayon kay Nathan na-stroke daw. Kawawa naman pala. Naawa ka doon? Hindi sa anak mo? Hindi ka naawa sa anak mo? Bakit ba? Para kang naiinis sa hepe ng pulis. Paano akong hindi mainis dun Pinapahirapan niyang anak mo. Anong pinapahirapan niya si Nathan? Minamaltrato ba niya si Nathan? Hindi naman sa ganoon. Kaya lang, mas pinapaboran pa nito ang kriminal niyang anak kaysa isinusumbong sa kanya ni Nathan na ginagawa ng anak niyang congressman. Ano? Hindi kita naiintindihan. Liwanagin mo ang sinasabi mo. Ganito yun. Makinig ka at ipapaliwanag ko kung bakit ako naiinis sa hipi ng pulis na yun. Hindi pwedeng magkita ang dalawa. Nakakaya naman kay Mabel kung magkikita sila. Lata ko namang ayaw pa ni Ate Mabel na magkita sila. Sa bagay, mabuti na rin siguro yun para masiguro ni Kuya Brando ang panalo niya sa puso ni Mabel. Teka, classmate! Classmate, sandali lang! Oh, bakit? Huwag mo nang kunin. Ako na lang kukuha. Nakakahiya naman sa'yo Bisita ka dito, tapos ikaw pang uutusan kong kumuha ng kutsilyo. Ako na lang. Relax ka lang. Sigurado ka? Oo naman. Ako na lamang ang kukuha para hindi ka na matagalan Maglalaway na ako sa dala mong manggay. Doon ka lamang sa reception area para pag may dumating na kliyente, i-entertain mo muna. At pag naipasok mo, may porsyento ka sa akin. Okay. Sinabi mo yan, ha? Oo. Sige, dalhin mo nang kumuha ng kutsilyo. At naglalaway na rin ako. Ay nako, kamuntik ng mahulang babae ito. Mabuti at hindi pa nakakalapit sa kusina. Bakit kasi si Ate Mabel ayaw niyang makita? Shh! Uy! Shh! Nako, dyan ka pala. Kamuntik kang mahuli Ikaw kasi, bakit mo pinapunta dito sa kusina? Ako nga dapat nagtatanong sa'yo Bakit ba ayaw mong magpakita pa rin kay Nathan? Alam mo, hindi pa ako handang makipagkita at makipag-usap sa kanya. Kaya, please, wag na wag mong sasabihin nandito ako, ha? Ha, Althea? Branda, kumusta na ang papa mo? Nasa bahay na po siya. Nagpapahinga na. Nabanggit mo na ba sa kanya yung gusto kong gawin mo? Paano kung mababanggit sa kanya Ako ang dahilan kung bakit siya inatake. Napakarami mo namang arte. Ikaw na nga itong tinutulungan. Ikaw pang umaayaw. Huwag kayong mag-alala. Sa susunod na pagkikita namin, ibabanggitin ko na sa kanya. Hindi yan sinasabi, kundi ginagawa. Paano ka mananatili sa pwesto kung hindi mo lilinisin ang mga bagay na makakahadlang sa mga plano natin? At ang pulis na yon ay dapat na mawala sa departamento ng pulisya para manatili kang nasa pwesto at kapangyarihan. Kumusta na kayo, Papa? Ikaw ang dapat kong kumustahin. Ikaw may sakit, Papa, hindi ako. May na pa rin bang katawan ninyo hanggang ngayon? Mahina ang katawan ko, pero hindi ang pag-iisip ko.
Paano mo nagawa yun, Brando? Bakit? Papa, paano mo nagawang pagsalim mo sa isang sindikato na ngayon ay pinamumunuan mo? Papa, mayroon ba maintindihan yun? Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa inyo yun? Kung hindi ko yung ginawa, ako pa rin ang Brando na walang patutunguhan sa buhay. Walang direksyon ang buhay na ngayon. Mas gugustuhin ko pa siguro na walang direksyon ang buhay mo kaysa naman ganito. Paano mo ito nagawa? Paparelax ka lang. Atakihin ka na naman sa puso niyan eh. Mas gugustuhin ko pa siguro mamatay na ako. Kaysa makita kang pinamumuluan mo ang sindikatong yan. Nakalaban ng gobyerno. Pasensya na, Papa. Ikaw lamang ang naglilingkod ng tapat sa gobyerno eh. Hindi ako. Paano mo nga nagawa ito? Isa kang congressman. Kung hindi ko ito ginawa, Papa, nasaan ako ngayon? Mabuti nga itong ginawa ko eh. This, ako ang leader ng mga sindikato. Hindi ako isa lamang sa mga adik na naghihintay ng runner na magbibigay sa akin. Brando! Saan kaya patungo ang pag-uusap ng mag-ama? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang nalalapit na pagtatapos ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.